Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong September 8 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, nakikita po natin dito ang aking mga projected na price movement na posible pong magiging galaw nitong si Fluky Ino sa mga paparating na araw. At yan, yung unang-una ay posible pong magpatuloy sa pagko-consolidate itong si Fluky Ino or magsa-sideways lamang po siya dito po sa pagitan ng ating minor resistance line po rito sa presyong 430 digits 12,898 at saka minor support line naman po na nasa presyong 30 digits 10,996. Ayan, posible lamang po siyang magko-consolidate dito. Ayan. At yung pangalawa naman po na aking projection dito kay Fluky Ino ay posible po siyang makaranas ng pagbagsak dito. Or siya po ay babagsak dito. Ayan, kung magagawa po niyang basagin yung ating minor support line dito sa presyong 30 digits 10996. Pero bago po yan ay posible po siyang umangat muna para magkaroon ng rejection dito or correction dito sa minor resistance line natin dito. Ayan, para posible po siyang kukuha ng sapat na buwelo rito or gagamitin po niya ito na parang springboard. Ayan. Tatalon po siya rito, buwelo po siya rito at ayan, babagsak po siya para subukang muling basagin yung ating minor support line dito. At yan na nga, kung siya po ay kapag nabasag po ito, ayan, at ito po ay nagtagumpay, syempre ay magresulta po yan sa kanyang pagbagsak. Ngayon sa dalawang projection po na ito ay masasabi ko po na mukhang mas mataas po ang posibilidad na mauuwi po ang kanyang magiging galaw rito sa patuloy na pagbagsak nito. Ayan, mukhang magpapatuloy lamang po sa pagbagsak itong si Fluky Ino. At yung dahilan po rito ay bearish po kasi. Mas nakakalamang po kasi yung bearish na kalagayan ni Fluky Ino base po sa ating indicator dito. Unang-una ay yung ating Hall Street indicator dito ay ayan, nananatili pong kulay red. Pero maliit po kasi yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay maski bearish po ang momentum nitong si Fluky Ino ay kung maliit po yung pangangatawan nito ay wala pong gaanong sapat na lakas or pwersa ang mga bears para paggalawin para magkaroon ng malalaking paggalaw ang presyo ni Fluky Ino or para makaranas ito ng matitinding pagbagsak sa presyo. Kaya kapag ganyan po yung nakikita natin na sukat ng Hall Street indicator natin dito ay sa kadalasan ay nauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate. Yan, kagaya po ng nangyari rito noong mga September 2 hanggang sa kasalukuyan. Yan, pero syempre wag pa rin po tayong pakakasiguro kasi habang kulay red po yan ay posible pong biglang lumaki yung sukat nito. At kapag lumaki po yung sukat nito ay ayan, tumataas po ang posibilidad na may kakayahan itong si Fluky Ino na basagin ito. Pero sa ngayon ay ayan, sideways po muna siya or correction muna dito sa ating minor resistance line natin dito. At ngayon yung ating QQE mod indicator naman po si rito ay sang-ayon po na bearish po ang kalagayan ni Fluky Ino kasi dito po sa ibaba nabubuo yung ating mga QQE bars. At nitong nakalipas po na September 2 hanggang kahapon ay mga kulay red yung mga QQE bars natin. Ibig pong sabihin ay bearish po ang kalagayan ni Fluky Ino. Kaso ay yan, nag-umpisa pong lumiit yung mga sukat nitong kahapon, September 7 at ngayon ay naging kulay gray pa. Yan, ibig pong sabihin ay yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na posibleng makakaranas po ng correction itong si Fluky Ino dito sa ating minor resistance line dito. Mukhang babalikan po niya ito at ayan,
susubukan po niyang basagin dito. Pero gaya ng aking sinabi kanina ay babalikan po niya yung minor resistance line natin dito para ito ay kumuha ng sapat na buwelo para muling balikan yung minor support line natin dito para tuluyan niya po itong susubukang basagin. Ayan. Pero pag wala po talagang ayan, kapag ginawa po talaga lahat ng mga bears o yung mga sellers yung kanilang makakaya na basagin yung support line natin dito pero hindi po talaga kaya ng kanilang pwersa, ay ayan, mauuwi lamang po ito sa consolidation. Ayan, magko-consolidate lamang po siya dito. Ayan, ngayon ay pagdating naman po sa ating spot trading pag-i-spot trading dito kay Flukino ay wala po tayong bagong na trigger na nakaabang na trades dito. Yung huli po nating trade dito kay Flukino ay dito pa noong nakalipas na August 30 kung saan ay nakabili po tayo rito sa presyong 30 digits 12,898. At yung inaasahan po natin na mati-trigger na nakaabang na order natin dito ay isa po ulit buy pending order na nakaabang po dito sa presyong 30 digits 10,996. Ayan pa rin po yung aking mga nananatili na mga live spot trading positions dito po kay Flukino. Ayan, bawasan po natin yung ating mga sell pending orders dito kay Flukino. Ayan, tatanggalin po natin ito. Ayan, at hanggang dito na lamang po sa ating sunod na major resistance line yung ating nakaabang na sell pending order. Kaya ayan, dito na rin sa buy pending order ay dito na rin po sa pinaka yung sunod na major support line natin dito sa ibaba. Ayan, para mas malinis pong tignan. Ayan, meron po ngayon, ayan po yung aking updated na mga live spot trading positions dito kay Flukino. Meron na po akong dalawang sell pending order or take profit dito sa itaas at saka tatlong buy pending order naman po dito sa ibaba. At ayan po, kung gusto po ninyo akong gayahin o sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.